Isang araw, gagapang sa aking harapan ang aking asawa, nang may basag na tinig, habang isinusuko ang kanyang huwad na karangalan. Ang kanyang mapang-aping ina na dating tumitingin sa akin nang may panghahamak, ay luluhod din sa malamig na semento. Nagmamakaawa para sa aking kapatawaran. Kukunin ko ang lahat ng ibinigay ko sa kanila, ang yaman, ang pangalan, at ang marangyang buhay na itinayo ko gamit ang aking sariling dugo at pawis. Ngunit sa likod ng kanilang napipintong pagbagsak, may isang lihim silang hindi alam. Isang piraso ng papel na hawak ko na tuluyang wawasak sa natitira nilang pag-asa. Nanatiling tahimik ang silid habang pinagmamasdan ko ang aking sarili sa salamin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na winasak ng isang tinig na puno ng trubadong kaplastikan. Elena, honey, you have to do this. Kung talagang mahal mo ako at ang pamilyang ito, ibibigay mo ang kidney mo kay Camille. Huwag ka nang maging maramot, she's dying. And you are her only hope. Si Marco, ang aking asawa sa loob ng 7 taon, ang lalaking binuo ko mula sa kawalan, ngunit ngayon ay handa akong patayin para sa kanyang kabit. Nakatayo siya sa likod ko. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa aking balikat na parang isang mapagmahal na kabiyak. Ngunit ang kanyang mga mata sa salamin ay nagpapakita ng isang tusong mandaragit na naghihintay ng aking pagsuko. Isipin mo naman si Mama. Patuloy niya, ang kanyang tinig ay naging mas mapilit, puno ng huwad na pag-aalala. She is so stressed out because of Camille's condition. At saka, think of our family's reputation. Elena, what will the media say if you refuse to save a life? Ikaw ang asawa ng isang Villanueva. Kailangan nating ipakita sa mundo na marangal tayo. Bago ko pa man siya masagot, ang marahang tunog ng pagkatok sa pinto ay bumasag sa aming pag-uusap. Pumasok si Maria, ang aming matandang katulong. Hawak ang isang mamahaling pulang kahon at isang eleganteng damit. Ma'am Elena, dumating na po ang designer dress ninyo para sa 7th anniversary party ninyo ni Sir Marco mamayang gabi. Wika ni Maria nang may pag-aalangan. Naramdaman ang bigat ng hangin sa silid. Tinatanong po ng stylist sa ibaba kung isusuot niyo raw po ba ang bagong diamond necklace na regalo ni Sir. Tiningnan ko ang pulang kahon. Ang diamond necklace na ibinigay sa akin ni Marco kahapon bilang tanda ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Yes, Maria, leave it here. Sagot ni Marco bago pa man ako makapagsalita. Pagkaalis ng katulong, hinarap niya ako ng may mas matinding pressure. The live broadcast of our anniversary party starts in exactly 3 hours. Elena, ang mga mamamahayag ay nagsisimula nang dumating sa ballroom. Gusto ni Mama na i-announce natin sa media ang desisyon mo na mag-donate ng kidney bago matapos ang gabi. This will boost our company shares by tomorrow morning. It's a win-win situation. Isang win-win situation para sa kanila, para sa kabit niya, at para sa huwad na dangal ng kanilang pamilya. Walang panginginig na binuksan ko ang pulang kahon ng kwintas. Ngunit sa ilalim ng pelos na sapin nito, may isang piraso ng papel na sumingit isang reserbang resibo ng pagkakabili na nakalimutang itapon ni Marco. Ang petsa ng pagbili ay eksaktong 3 buwan na ang nakalilipas. Ang halaga ng kwintas ay eksaktong 3 milyong piso. Iyon ang eksaktong linggo kung kailan binawian ng buhay ang aking ama sa isang masikip at mainit na pampublikong ward. Iyon ang linggo kung kailan sinabi sa akin ni Marco na ang aming joint account ay walang sapat na pondo para sa kanyang kritikal na operasyon sa puso dahil sa krisis sa kumpanya. Pinatay niya ang aking ama upang bilhin ang kwintas na ito, habang ang natitirang pera ay lihim na ibinayad sa ospital ni Camille. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking gulugod, ngunit ang aking puso ay hindi nanginginig sa takot o pighati. Ang bawat luha na dapat kong ilabas ay natuyo. Naging isang matigas na yelo na bumalot sa aking buong pagkatao. Elena, are you listening to me? Tanong ni Marco. May bakas ng inis sa kanyang tinig dahil sa aking katahimikan. Humarap ako sa kanya nang may banayad at malamig na ngiti. Walang luha. Walang sigaw. Ang aking boses ay parang isang bulong ng hangin sa gabi. Of course, sa Marco, I am listening.
Iisipin ko ang pamilya natin. Wika ko. Ang aking tinig ay parang talim ng kutsilyo na binalot ng seda. Isuot mo sa aking leeg ang kwintas na ito. Pagkatapos, sabihin mo kay Doña Teresa na ihanda ang mga kamera. Ibibigay ko sa inyo ang eksaktong nararapat sa inyo. Ang kanyang mga mata ay kuminang sa tuwa. Naniniwala na ang kanyang asawa ay muli na namang sumuko sa kanyang manipulasyon. Lumapit siya at isinuot ang malamig na diamond necklace sa aking leeg. Ang bawat kislap ng hiyas ay parang isang gintong kadena na pumupunit sa aking balat. Ngunit hindi ako kumibo. Nang lumabas si Marco upang tawagan ang kanyang ina, dahan-dahan kong kinuha ang aking smartphone. Ang aking mga daliri ay mabilis at tumpak na gumalaw sa screen. Kinuha ko ang malinaw na larawan ng resibo ng kwintas, kasama ang transaction log na nagpapakita na ang pondo ay kinuha mula sa account na nakalaan sana sa aking ama. Ipinadala ko ito sa isang secure na cloud drive. Pagkatapos, binuksan ko ang aking corporate banking app. Bilang Chief Legal Officer at ang nag-iisang nag-ayos ng mga dokumento ng Villanueva Holdings upang maisalba ito sa bangkarote, ako lang ang may hawak ng Master Security Token ng kanilang pangunahing pondo. Sa loob ng 1 minuto, dahan-dahan kong pinutol ang lahat ng administrative access ni Marco at ni Doña Teresa sa aming corporate treasury. Inilipat ko ang 15 milyong piso, ang natitirang likidong asset ng kumpanya, patungo sa isang escrow account na nakapangalan sa aking pagkadalaga, si Elena Cruz. Mabilis kong pinindot ang numero ni Lucas. Sumagot siya sa unang tunog ng linya. Lucas? Bulong ko. Habang pinagmamasdan ang aking sarili sa salamin, ang diamond necklace ay kumikinang sa ilalim ng madilim na liwanag. The countdown has begun. May 3 oras na lang tayo bago ang party. Ihanda mo na ang mga dokumento laban sa kumpanya ni Marco at ang mga lihim na transaksyon ni Dr. Adrian Ramos. Tonight, the stage is set. Are you sure about this? Elena, walang balikan kapag sinimulan natin ito. Ang nag-aalalang tinig ni Lucas ay narinig sa kabilang linya. I have never been this sure in my entire life, Lucas. Sagot ko habang dahan-dahan kong pinapatay ang tawag. Inayos ko ang aking buhok at dahan-dahang tumayo. Sa loob ng 3 oras, ang buong pamilya Villanueva ay haharap sa media upang ipagmalaki ang aking sakripisyo. Ngunit ang hindi nila alam, bago pa man magsimula ang kanilang pagdiriwang, ang mitsa ng kanilang pagbagsak ay akin ng sinindihan. At walang sino man sa kanila ang makakatakas sa apoy na parating. Sumikat ang araw na may dalang huwad na ningning sa marangyang silid-kainan ng mga Villanueva. Sa pangunguna ni Doña Teresa, ang agahan ay tila isang ritual ng pagkukunwari. Nakaupo siya sa kabisera, dahan-dahang hinahalo ang kanyang tsaa, habang ang kanyang mukha ay may suot ng ngiting nakalaan lamang sa mga kamera. Ang mga katulong ay pabalik-balik sa paghahain, at sa bawat paglapit nila, hindi pinalampas ng aking biyenan ang pagkakataon na ipagmalaki ako, sa paraang tila ako ay isang premyadong alagang hayop. Look at Elena, Inday, wika ni Doña Teresa. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may patalim sa bawat pantig. Napakabuting asawa, inilaan ang kanyang sarili para iligtas ang iba. Bihira na ang ganyang klase ng dedikasyon ngayon. Well, natural lang naman, dahil hindi namin siya pinabayaan ng mabaon sa utang ang tatay niya bago ito pumanaw. We saved her family's name, so it is just right that she shows her gratitude. Tumingin ako sa aking plato. Ang bawat salita niya ay tila lason na dahan-dahang pumapatak. Sinusubukang gisingin ang aking galit. Ngunit nanatili akong tuwid at kalmado. Ang aking kamay na humahawak sa tinidor ay hindi man lang nanginginig habang dahan-dahan kong ibinababa ang kubyertos, nang walang nililikhang ingay sa porselana. Of course, Mama! Tugon ko. Dahan-dahang inangat ang aking tingin at sinalubong ang kanyang mapanghusgang mga mata. Ang utang na loob ay dapat talagang binabayaran, lalo na kung ang buhay ng mahal ninyo sa buhay ang nakasalalay. Natigilan si Doña Teresa sa aking sagot. Hindi niya inaasahan ang ganoong kalamig na pagtanggap sa kanyang pambabastos. Bago pa man siya makabawi, ang tunog ng pagdating ng isang sasakyan sa labas ay nagpahiwatig
ng pagdating ng aming bisita. Pumasok si Dr. Adrian Ramos sa silid-kainan. May dalang leather briefcase at mga dokumentong may tatak ng ospital. Siya ang pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya. Ngunit para sa aking nagising na kaisipan, isa lamang siyang bayarang mersenaryo na nakasuot ng puting Amerikana. Good morning, Doña Teresa, Elena. Pati ni Adrian nang may pormal na ngiti. I have the final consent forms here. Kailangan lang natin ang mga pirma mo, Elena, para maihanda na ang schedule ng operation sa St. Jude. Inilapag niya ang mga papel sa tapat ko. Hinawakan ko ang aking fountain pen, ngunit bago pumirma, tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Dr. Ramos, I was reviewing my previous medical records. May kaunting arrhythmia at heart murmur ako na na-detect noong nakaraang taon. Hindi ba magiging mapanganib ang sumailalim sa isang major surgery sa ganitong kondisyon? Tanong ko sa isang profesional at kalmadong tono. Mabilis nang umiti si Adrian. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumurap bago sumagot sa akin. Oh, that minor cardiac anomaly, that's completely negligible under our advanced anesthesia protocol. Elena, standard procedure will mitigate any potential risks. You don't have to worry about complex clinical details. Let the experts handle it. Your safety is our utmost priority. Ginamit niya ang mga mabulaklak na salita upang takpan ang katotohanan. Ngunit habang nagsasalita siya, tumunog ang kanyang telepono. Humingi siya ng paumanhin at lumabas sandali sa hardin upang sagutin ang tawag. Iniwan niya ang folder ng aking laboratory results na nakabukas sa lamesa. Dahan-dahan kong inilipat ang mga pahina habang wala siya. Nang makarating ako sa orihinal na ulat ng dugo na may tatak ng laboratorio, napansin ng aking mga mata ang ilang detalyeng hindi karaniwan. Bahagyang tabingi ang logo ng laboratorio sa itaas na bahagi ng papel at iba rin ang watermark kumpara sa mga dokumentong karaniwan kong nakikita mula sa St. Jude. Bilang isang abogado, nasanay akong maging mapanuri sa mga dokumento at mapansin ang maliliit na pagkakaiba. Dahil sa mga detalyeng iyon, nagduda akong maaaring may hindi tama sa ulat kung totoo ang aking hinala. Maaaring ginawa ang dokumentong yon upang palabasing maayos ang aking kalagayan at ligtas ang aking katawan. Kahit may mga senyales na dapat pang masusing suriin ang kondisyon ng aking puso. Sa gilid ng folder, may isang maliit na sticky note na may sulat kamay ni Adrian. Naglalaman ito ng isang numero ng Swiss bank account at ang mga inisyal na first installment from MT, Marco, and Teresa. Binabayaran nila ang doktor upang ilagay ang aking buhay sa bingit ng kamatayan para lamang sa bato na nais nilang makuha. Kinuha ko muli ang aking telepono at palihim na kinunan ng larawan, ang sticky note at ang huwad na logo nang walang nililikhang kahit anong ingay. Pumasok si Marco sa silid. Nagmamadali at nakasuot na ng kanyang mamahaling suit. Elena, ready ka na ba? We need to go to the hospital now. Camille's doctors want us there for a joint consultation. At saka, may ilang media representatives sa labas ng ospital. We need to show them that we are united in this. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon habang inaayos ko ang kwelyo ng kanyang polo na bahagyang nakatupi. Hinawakan ko ang kanyang balikat ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang lalaking minahal ko noon. Ngunit ngayon ay kinasusuklaman ko na nang lubos. Ito na ang huling ilang linggo na hahawakan ko siya bilang asawa. Ang bawat haplos ko ay tila isang sumpa na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Siyempre, Marco, let's show them how supportive I am. Bulong ko sa isang malambing, ngunit patay na tinig. Ang biyahe patungong ospital ay puno ng mabigat na katahimikan. Nang makarating kami sa pribadong wing ng St. Jude Medical Center, pinangunahan kami ni Doña Teresa patungo sa suite ni Camille. Ang koridor ay malinis at tahimik, ngunit para sa akin, ang bawat hakbang ay patungo sa isang bitag ng kahihiyan. Habang papalapit kami sa pinto ng silid ni Camille, ang marahang tunog ng hagik-hik ng isang maliit na bata ay narinig mula sa loob. Huminto ako sa paglakad. Papa, look at my drawing. Ang tinig ng bata ay malinaw at puno ng tuwa.
Sumunod ang masayang tawa ni Doña Teresa na nakatayo sa loob ng silid. Kasunod ng mahinang boses ni Camille na nagsabing, "Ang galing naman ng anak ni Papa Marco." Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat habang nakatingin sa akin. Ngunit hindi ko siya binigyan ng kahit anong reaksyon ng galit o pighati. Ngumiti ako sa kanya isang malamig, blanko, at nakakatakot na ngiti habang ang tawa ng bata ay patuloy na umuungol sa aking pandinig tulad ng isang babala ng nagbabadyang bagyo. Ikinulong ko ang aking sarili sa isang malamig na maskara habang pabalik kami sa mansyon mula sa ospital. Walang kibot si Marco, tila natatakot na baka sumabog ako sa galit. Ngunit wala siyang nakitang kahit isang patak ng luha sa aking mga mata. Pagkarating sa bahay, nagdahilan ako na kailangan ko lamang lumabas upang magpahinga, mag-isip-isip. Hindi ko na hinintay ang kanyang pagsang-ayon. Mabilis akong sumakay ng taxi patungo sa isang lumang cafe sa liblib na bahagi ng Diliman. Doon ko natagpuan si Lucas Mendoza. Nakaupo siya sa isang sulok. Nakasuot ng simpleng asul na polo na may nakatuping mga manggas at may seryosong mukha habang nakatitig sa kanyang laptop. Si Lucas ang pinakamatalino kong kaklase noong kolehiyo ng batas. Ang lalaking palaging sumusunod sa akin sa mga ranggo. At ngayon ay isa ng tapat na investigador ng pananalapi sa pamahalaan. 4. Nang magtagpo ang aming mga mata, tumayo siya at pinaghatak ako ng upuan. Tinitigan niya ako ng matagal. Sinusubukang basahin ang bawat guhit ng pighati sa aking mukha. Ngunit tanging matigas na yelo lamang ang kanyang nakita. "It's been 7 years, Elena." Ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto. "The last time I saw you, you were giving up your law license to be a full-time housewife." Sabi ko sa sarili ko nun, sayang. But looking at you now, I see the top-caliber lawyer I used to compete with is finally back. Hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. Inilapag ko sa lamesa ang maliit na itim na flash drive na naglalaman ng lahat ng sekretong dokumento na nakuha ko mula sa opisina ni Marco. "I need your help, Lucas." Wika ko, ang aking tinig ay matatag. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang opisyal ng batas. I want them ruined. Completely. Isinaksak ni Lucas ang drive sa kanyang laptop. Ang marahang tunog ng pag-type sa keyboard ay sumabay sa mahinang tugtog ng instrumento sa loob ng cafe. Lumipas ang ilang minuto ng matinding katahimikan habang binabasa niya ang mga financial ledger ng Villanueva Holdings. Ang kanyang mga kilay ay dahan-dahang nagsalubong. "This is worse than standard tax evasion. Elena?" Bulong niya habang itinuturo ang screen. "Look at these invoices. These suppliers of high-end medical equipment for their charity foundation, they are all fake." Ang mga kumpanyang ito ay nakarehistro sa mga bakanteng lote sa Cavite at Bulacan. "This is a massive money laundering scheme." Napatitig ako sa screen. Nararamdaman ang bawat piraso ng katotohanan na unti-unting nabubuo sa aking isip. Habang nag-iisip ako, dahan-dahang binuksan ni Lucas ang kanyang leather bag. May kinuha siyang isang maliit na bagay mula sa loob nito at inilapag sa tapat ko. Isang lumang fountain pen. Kulay itim na may gintong clip. May kaunting gasgas, ngunit halatang maingat na inalagaan. "Naiwan mo ito sa law library, 10 taon na ang nakalilipas." Noong gabi, bago ang ating huling pagsusulit, may banayad na ngiti sa kanyang mga labi. Itinabi ko ito, umaasang isang araw ay hihilingin mo ito sa akin. Kapag handa ka nang magsulat muli ng mga legal brief. I didn't expect it would take a decade, but I kept my promise to keep it safe for you. Hinawakan ko ang panulat. Ang lamig ng bakal nito ay nagdala ng isang pambihirang kapanatagan sa aking puso. Sa gitna ng mundo ng mga taong nagnakaw sa aking buhay, may isang taong naging tapat sa loob ng 10 taon nang walang hinihintay na kapalit. "Salamat, Lucas." Bulong ko, isinusubsub ang panulat sa aking palad. "Elena." Ang kanyang boses ay naging seryoso muli. "Sinuportahan mo ang kumpanyang ito sa loob ng 7 taon bilang kanilang chief legal officer. Tama, I need to warn you. Doctor, Adrian and Marco are rushing this surgery. Kung pipirmahan mo ang huling medical waiver sa ospital, baka hindi lang buhay mo ang malagay sa panganib.
Bumalik ako sa mansyon bago magdilim upang hindi makalikha ng kahina-hinalang sitwasyon. Umakyat ako sa aking silid. Hindi pinansin si Marco na sumubok na kausapin ako sa koridor. Ikinulong ko ang aking sarili sa dilim. Pinagmamasdan ang lumang fountain pen na ibinigay ni Lucas. Malalim na ang gabi nang magsimulang manginig ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Mabilis ko itong sinagot. Ang boses ni Lucas sa kabilang linya ay puno ng matinding babala at bahagyang kaba. Elena, nakita ko na ang huling piraso ng transaksyon. Wika niya, ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa aking pandinig. Huwag na huwag mong pipirmahan ang huling waiver bukas. Gumawa si Marco ng huwad na kasunduan sa pautang na nagkakahalaga ng 50 milyong piso para sa kanilang mga dummy corporations mula sa isang hindi kilalang offshore account sa Cayman Islands. At ang pangalan mo, ang inilagay niya bilang primary guarantor. Kung pipirmahan mo ang waiver sa ospital kasabay ng operasyon, automatikong magiging epektibo ang kasunduan. Kapag bumagsak ang kumpanya nila, ikaw ang makukulong, habang si Marco at ang kanyang ina ay makakatakas dala ang lahat ng pera. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng bintana, tinitigan ang madilim na hardin ng mansyon habang ang malamig na tinig ni Lucas ay nag-iwan ng isang malalim at nakakatakot na katahimikan sa aking silid. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng aircon sa klinika ni Dr. Adrian Ramos ay hindi nagdala ng kaginhawahan, kundi isang kakaibang kilabot. Narito ako para sa aking huling pagsusuri bago ang operasyon. Bago ko pinihit ang hawakan ng pinto, dahan-dahan ko muna inilabas ang aking telepono. Pinindot ang application para sa voice recording at maingat na isinubsob ito sa loob ng aking bulsa ng blazer. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking mukha at pumasok sa loob ng malinis, ngunit mapanganib na silid. Elena, you're here. Have a seat. Bati ni Adrian habang inaayos ang kanyang salamin. May inilapag siyang bagong hanay ng mga dokumento sa aking tapat. This is the final liability waiver. It's a standard release form for organ donors in private hospitals, stating that you voluntarily accept any potential post-operative risks. Tiningnan ko ang mga pahina. Sa ilalim ng maliliit na letra, nakasulat ang mga katagang nagpapatunay ng kanilang kasamaan. Tinatanggap ko ang anumang komplikasyon, kabilang ang permanenteng pagkasira ng aking natitirang bato, o maging ang aking pagpanaw dahil sa mga hindi inaasahang kondisyon ng aking puso. Dr. Ramos, wika ko, habang pinapatakbo ko ang aking daliri sa ibabaw ng papel. Bakit may sugnay dito tungkol sa cardiac arrest? My heart murmur is neglected in the official report. Yet here, it seems you are preparing for my heart to fail on the operating table. Bahagyang natigilan si Adrian. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig ng bahagya habang inaayos ang kanyang panulat. It's just legal security, Elena. Huwag mong bigyan ng mali siya. We just want to make sure everything is ironclad. Actually, Doña Teresa personally requested to expedite this. Ayaw nating madismaya ang biyenan mo. Hindi ba may kakaibang takot na dumaan sa mga mata ni Adrian nang banggitin niya ang pangalan ng aking biyenan? Parang may malalim na hawak sa kanya si Doña Teresa na hindi ko pa lubos na nalalaman. Isang lihim na nagpapakaba sa isang kilalang doktor sa tuwing mababanggit ang matanda. I'll just get some water for you. And the supplementary seal from the front desk. Wika ni Adrian bago mabilis na lumabas ng silid. Nang sumara ang pinto, mabilis akong kumilos. Walang panginginig na tiningnan ko ang mga folder sa kanyang lamesa. Sa ilalim ng isang makapal na asul na file, nakita ko ang aking tunay na medical chart. May malaking pulang tatak ito sa itaas high risk, not fit for donation 4. Sa ibaba nito, nakalakip ang aking totoong ECG results na nagpapakita ng malubhang cardiac stress na sadyang tinago sa publiko. Bago ko kinuha ang aking telepono, dahan-dahang ko muna ipinatong ang aking palad sa aking dibdib. Naramdaman ko ang mabilis, ngunit buhay na tibok ng aking puso. Mainit ito, lumalaban sa bawat segundo. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko hahayaang mapatigil ng mga taong walang halaga ang buhay na ito. Mabilis kong kinuha ang aking telepono, pinatay ang tunog ng kamera, at kinunan ng malilinaw na larawan ang bawat pahina
ng totoong medikal na ulat. Ipinasok ko muli ito sa ilalim ng file bago pa man bumalik si Adrian upang dalhin ang aking huling pagsang-ayon na dahan-dahan kong nilagdaan gamit ang isang bahagyang binagong pirma na hindi tugma sa aking legal na specimen. Paglabas ko ng klinika, sinalubong ako ng mainit na hangin sa parking lot ng ospital, kung saan naghihintay si Marco sa loob ng kanyang marangyang SUV. Halata ang kanyang kaba habang nakatitig sa akin mula sa manibela. Is everything set? Nakapirma ka na ba sa waiver? Tanong ni Marco habang pinapaandar ang kotse palabas ng St. Jude. Tinitigan ko siya ng matagal. Pinagmamasdan ang kanyang mukha na puno ng huwad na pagmamahal at tunay na kasakiman. Ngumiti ako ng napakalamig. Lahat ay handa na para sa hinaharap natin. Marco. Sagot ko sa isang matatag at walang panginginig na tinig. Pagsapit ng gabi, pumasok ako sa aking madilim na silid sa mansyon. Habang nakaupo ako sa tapat ng laptop, isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang nagpadala ang lumabas sa aking screen. Binuksan ko ang nakalakip na PDF file. Kuminang ang malamig na asul na liwanag ng screen sa aking mukha habang binabasa ko ang isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Marco at Dr. Adrian Ramos. Kapag natapos ang operasyon at nailigtas si Camille, 50% ng Villanueva Holdings ay automatikong ililipat sa pangalan ng doktor bilang kabayaran sa pagtatago ng aking tunay na kondisyon. Habang ako naman ay idedeklarang walang kakayahan sa batas dahil sa inaasahang permanenteng pinsala sa aking utak at katawan pagkatapos ng operasyon. Ang lumang archive room sa salong ng ospital ay mabaho sa amoy ng alikabok at nabubulok na papel. Sa tulong ng isang gwardiya na kakilala ni Lucas, madali akong nakapasok nang walang lumilikha ng anumang alarma sa gitna ng gabi. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan kong hanapin ang mga dokumento sa ilalim ng pangalan ni Camille Santos mula noong ipanganak niya ang kanyang anak 5 taon na ang nakalilipas. Matapos ang halos 1 oras ng paghahanap sa pagitan ng mga kalawanging bakal na istante, nakuha ko ang makapal na folder ng kanyang medical history. Nang buksan ko ang unang pahina, isang lumang larawan ni Camille ang nakakabit sa kanyang patient record. Mukha siyang bata, tuyot, at may matinding takot sa kanyang mga mata habang yakap ang bagong silang nasanggol. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na sa madilim na larong ito. Kaming dalawa ay naging biktima lamang ng aming sariling mga ambisyon at tiwala sa maling tao. Ngunit ang pagkakaiba namin, pinili kong tumayo at lumaban gamit ang aking utak, habang pinili niya ang maging linta na umaasa sa isang huwad na pamilya. Sinalubong ng aking paningin ang orihinal na ulat ng pagsusuri ng DNA na isinagawa 5 taon na ang nakalilipas. Ang katotohanan ay malinaw na nakasulat sa puting papel, 0% probability of paternity. Si Marco, ang lalaking nagnakaw ng pondo ng aking ama upang tustusan ang pagpapagamot at marangyang buhay ng batang ito, ay hindi pala ang tunay na ama. Kasama sa folder ang mga nakatagong selyadong sobre na naglalaman ng mga kopya ng sulat at email sa pagitan ni Camille at ng isang dayuhang negosyante na nagngangalang Richard Chen. Malinaw ang bawat linya, ginamit lamang ni Camille ang pag-ibig at pagiging hangal ni Marco upang makakuha ng pera. Habang binalaan niya ang dayuhang negosyante na manatiling tahimik kung ayaw nitong masira ang kanilang lihim na transaksyon sa pananalapi na idinadaan sa kumpanya ni Marco. Habang paalis na ako sa ospital upang makaiwas sa hinala, nakita ko si Camille na nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa bintana ng tahimik na koridor. Nang mapansin niya ang aking paglapit, pilit niyang pinatigas ang kanyang mukha upang magmalaki. Elena, tawag ni Camille. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may halong pagmamayabang. Salamat sa bato mo. I know it must be hard for you to give up a part of yourself. But remember, kahit makuha mo ang awa ng publiko, ang puso ni Marco ay matagal ng akin. You can never buy his love. Tumingin ako sa kanya nang may matinding awa, isang pambihirang emosyon para sa isang kaaway na nag-iisip na siya ay nagtatagumpay. Sana ay kayanin ng katawan mo ang lahat ng matutuklasan mo. Camille,
magpahinga kang mabuti. Dahan-dahan kong bulong, bago siya nilagpasan ng walang lingon-lingon. Pagpasok ko sa taxi, agad kong tinawagan si Lucas upang iulat ang aking natuklasan. I have the original DNA report and the letters linking her to Richard Chen. Hawak ko na ang lahat ng alas. Lucas? Wika ko habang nakatitig sa dilim ng kalsada. Good. Handang-handa na ang National Bureau of Investigation. Sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay seryoso at matatag. We will launch the investigation under the Economic Crimes Division. Sabay nating ibabagsak si Marco at ang kanyang kumpanya sa mismong araw ng press conference. Bago ako matulog sa aking silid sa mansyon, nirepaso ko muli ang mga file na nakuha ko mula sa computer ni Doña Teresa. Isang matinding lihim ang sumalubong sa aking paningin, 3 taon na ang nakalilipas. Personal na ipinag-utos ng aking biyenan ang isang lihim na pagsusuri at nalaman niya ang katotohanang hindi tunay na apo ang bata. Ngunit pinili niyang itago ito kay Marco upang huwag masira ang kasunduan sa pamilya ni Camille at upang mapanatili ang kontrol sa kanyang anak. Tumingin ako sa hawak kong kopya ng DNA report. Dahan-dahan ko itong pinunit. Ang bawat piraso ay bumagsak sa aking kandungan tulad ng mga tuyong dahon, habang alam ko na ang tunay na digital file ay ligtas nang nakaimbak sa email ni Lucas. Naghihintay na lamang ng tamang oras upang pasabugin ang kanilang huwad na imperyo. 3 araw na lang ang natitira bago ang nakatakdang operasyon. Parang isang ticking time bomb ang bawat pag-ikot ng kamay ng relo sa pader ng aking silid. Mas pinalala pa ang tensyon nang i-anunsyo ni Marco ang isang malaking charity press conference na gaganapin sa araw mismo ng operasyon sa ospital. Gusto niyang ipagmalaki sa buong bansa ang sakripisyo ko upang lalong tumaas ang tiwala ng mga investor sa kanyang kumpanya at gamitin ang aking katawan bilang isang kasangkapan para sa kanilang publisidad. Kasabay nito, dahan-dahang hinigpitan ni Doña Teresa ang tanikala sa aking mga leeg. Naglagay siya ng karagdagang mga guwardiya sa paligid ng mansyon. Para sa kaligtasan mo ito, Elena. Wika niya sa akin nang may huwad na pag-aalala habang kami ay nagkakasalubong sa hagdanan. Kailangan mong magpahinga ng mabuti bago ang operasyon. Huwag ka nang lumabas ng bahay. Ramdam ko ang pagkakakulong. Ang unti-unting pagsasara ng hawla sa aking paligid. Ngunit hindi ako nagpakita ng kahit anong bakas ng takot sa aking mukha. Sa loob ng aking silid, binuksan ko ang isang lumang laptop na pagmamay-ari ng aking namayapang ama. Hindi ito nakakonekta sa monitored na Wi-Fi network ng mansyon. Sa halip, gumamit ako ng isang pribadong mobile data hotspot na hindi nila maaaring matrace. Sa pamamagitan nito, ipinadala ko kay Lucas ang huling serye ng mga email na naglalaman ng kumpletong listahan ng mga sekretong bank accounts ng mga Villanueva sa ibang bansa. Ito ang magiging huling pako sa kabaong ng kanilang huwad na karangalan. Pagsapit ng gabi, nagkaroon kami ng huling hapunan, kasama ang pamilya. Napakamaasikaso ni Marco sa akin sa harap ng mesa. Personal niyang inihanda ang aking plato at binigyan ako ng isang basong tubig na may kakaibang kulay sa ilalim ng liwanag. Inumin mo ito, Elena, para makatulog ka ng mahimbing. Wika ni Marco habang nakatitig sa akin nang may kakaibang ngiti na tila nagmamadali. Tinitigan ko ang tubig at ang pagkain. Alam kong may inilagay silang pampatulog o pampakalma upang masigurong wala akong magagawang pagtakas o pagtutol sa darating na umaga. Bago ako tuluyang bumalik sa aking silid, dahan-dahan kong inikot ang aking wedding ring sa aking daliri. Hinubad ko ito ng tuluyan at isiningit sa ilalim ng aking unan, isang tahimik na pamamaalam sa 7 taon ng aking kamangmangan at bulag na pag-ibig. Nang maiwan akong mag-isa sa hapagkainan, dahil sumagot si Marco ng isang tawag sa telepono. Mabilis ko namang itinapon ang pagkain at ang tubig sa loob ng malaking halamanan sa tabi ng bintana. Ngunit nang ibalik ko ang aking tingin sa labas ng salamin, napatigil ang aking paghinga. May isang aninong mabilis na gumalaw sa madilim na hardin sa ibaba. May nakakita ba sa ginawa kong pagtatapon ng pagkain? Humiga ako sa aking kama at nagpanggap na natutulog nang marinig ko ang mga yabag ng paa sa labas ng aking pinto. Ngunit hindi sila pumasok upang tignan ako. Sa halip, narinig ko ang malamig na tunog ng susi na umiikot sa kandado mula sa labas.
Ikinulong nila ako ng tuluyan. Narinig ko rin ang mahinang tinig ni Doña Teresa na bumubulong sa gwardya sa koridor. Huwag ninyong bubuksan ang pintong iyan hanggang sa dumating ang ambulansya bukas ng umaga. Siguraduhin ninyong hindi siya makakaalis. Ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng pambihirang panganib habang nakatitig ako sa nakakandadong pinto ng aking silid. Ngunit hindi ako isang biktima na magmamakaawa para sa aking kalayaan sa mga taong nagnakaw ng aking buhay. Lumapit ako sa lumang kahoy na bintana na nakaharap sa kiling na bubong ng garahe. Inilabas ko ang isang matigas na hairpin na may gintong clip ang huling alay ng aking ina bago siya pumanaw. Sa pamamagitan ng maingat, ngunit mabilis na pag-ikot ng metal sa pagitan ng kahoy, dahan-dahan kong na-unlock ang aldaba ng bintana. Nang walang nililikhang kahit anong ingay, lumabas ako sa madilim na bubong. Dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin ng hating gabi. Mula sa bubong ng garahe, tinawid ko ang balkonahe patungo sa opisina ni Marco. Alam kong tulog na ang buong sambahayan dahil sa pagod sa paghahanda para sa engranding charity press conference bukas. Mabilis kong hinanap ang maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting sa kanyang pader. Tinitigan ko ang digital screen nito. Alam kong tamad at mayabang si Marco sa pagpili ng mga password ng kanyang mga lihim. Sinubukan ko ang petsa ng pagkamatay ng aking ama, ang araw kung kailan ninakawan niya kami ng pondo. Upang bilhin ang kwintas ni Camille, ang 6 na numero ay pumasok ng walang kahirapan. At ang pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas ng walang kahirap-hirap. Sa loob ng vault, natagpuan ko ang aking hinahanap, ang orihinal na logbook na naglalaman ng lahat ng ilegal na transaksyon sa pananalapi at money laundering ng Villanueva Holdings. At ang peking kontrata ng pautang kung saan ginamit ni Marco ang aking huwad na lagda bilang gwarantor para sa 50 milyong piso. Ipinasok ko ang mga ito sa aking bag. Nararamdaman ang bigat ng bawat ebidensya na tuluyang magpapabagsak sa kanila sa ilalim ng batas. Bigla akong napatigil nang marinig ko ang mabibigat na yabag ng paa ng gwardiya sa labas ng koridor. Nagsasagawa siya ng kanyang pag-ikot sa gabi. Mabilis akong nagtago sa likod ng makapal na kurtina ng opisina. Pinipigilan ang aking paghinga habang dumaan ang liwanag ng kanyang flashlight sa salamin ng silid. Nang lumayo ang kanyang mga yabag, mabilis akong bumalik sa aking silid sa pamamagitan ng bintana. Inayos ko ang aking mga gamit. Ngunit alam kong hindi na ako maaring manatili pa rito bilang isang biktima. Bago ko tuluyang lisanin ang silid na ito sa huling pagkakataon, lumapit ako sa salamin ng banyo. Kinuha ko ang aking pulang kolorete at isinulat ang isang mensahe sa salamin. Kita-kita tayo sa harap ng kamera. Pagkatapos, dahan-dahan akong bumaba mula sa bubong ng garahe, patungo sa madilim na eskinita sa likod ng mansyon, kung saan naghihintay ang kotse ni Lucas na nakapatay ang mga ilaw upang tuluyan akong iligtas mula sa kapahamakang ito. Sumikat ang araw sa Quezon City. Nagdadala ng bagong simula mula sa malayo. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay narinig na papalapit sa mansyon upang sunduin ang mabuting asawa na si Elena. Sina Doña Teresa at Marco, na may suot na mga ngiting puno ng tagumpay at kasakiman, ay lumapit sa aking pinto at pinihit ang susi upang ihanda ako sa aking sakripisyo. Ngunit nang buksan nila ang silid, sumalubong sa kanila ang isang blangkong kama na maayos ang pagkakatiklob. At sa salamin ng banyo, ang pulang kolorete ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga. Nag-iwan ng matinding takot sa kanilang mga puso habang binabasa ang aking huling mensahe. Ang bulwagan ng St. Jude Medical Center ay naging parang isang engrandeng teatro ng kasinungalingan sa araw na ito. Nagkalat ang mga malalaking poster ng pamilya Villanueva, nagpapakita ng kanilang mga aktibidad sa kawanggawa at sining ng huwad na pagtulong upang pagtakpan ang kanilang mga kasamaan. Ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang malalaking istasyon ng telebisyon ay abala sa paghahanda ng kanilang mga kamera. Nakita ko si Doña Teresa na nakasuot ng isang mamahaling terno. Nakangiti ng buong ningning habang kumakaway sa mga mamamahayag. Habang si Marco naman sa kabilang panig ay nagbibigay ng panayam tungkol sa dakilang pag-ibig ng kanyang asawa na mag-aalay ng buhay
para sa isang may sakit. Nagulat ang lahat nang makita akong dahan-dahang naglalakad, papasok sa bulwagan. Hindi ako nakasuot ng damit ng pasyente o mukhang takot na biktima. Sa halip, nakasuot ako ng isang eleganteng puting suit na nagpapakita ng aking tunay na pagkatao bilang isang abogado. Ang aking mukha ay kalmado. Walang kahit anong bakas ng kaba o pag-aalinlangan sa aking mga mata. Habang naglalakad ako patungo sa entablado, napansin ko ang isang cameraman sa gilid. Si Mang Lito, ang matandang cameraman na tinulungan ko noong nakaraang taon sa kanyang kaso laban sa mapang-aping kumpanya nang walang hinihinging anumang kabayaran. Nagtagpo ang aming mga mata sa gitna ng karamihan at dahan-dahan akong tumango sa kanya nang may lihim na pagpapasalamat at respeto. Ngumiti siya sa akin ng bahagya, isang tahimik, nakakampi sa gitna ng karagatan, ng mga buwayang naghihintay sa aking pagbagsak. Bago pa man ako makatapak sa entablado, hinila ako ni Marco sa isang tabi, sa likod ng makapal na kurtina kung saan walang makakakita sa amin. Ang kanyang hawak sa aking braso ay mahigpit, ngunit pinilit kong huwag manginig. Elena, what is the meaning of this? Bakit ganyan ang suot mo? Nasaan ang hospital gown mo? Bulong ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding galit, ngunit pinipigilan niyang marinig ng mga mamamahayag sa labas. Huwag mo kaming ipahiya dito. If the media sees you like this, they will ask questions. Pirmahan mo na ang huling waiver bago magsimula ang live broadcast. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, dahan-dahan kong tinanggal ang kanyang kamay sa aking braso nang may pandidire, at inayos ang maliit na mikropono na nakasabit sa aking dibdib. Marco, huwag kang mag-alala, sagot ko. Ang aking tinig ay parang yelo na dahan-dahang dumaan sa kanyang balat. Ang press conference na ito ay hindi mo malilimutan habang buhay. Ibibigay ko sa inyo ang eksaktong nararapat para sa pamilyang ito. Umupo ako sa gitna ng entablado, sa tabi ni na Doña Teresa at Dr. Adrian Ramos. Ang aking biyanan ay pilit na humawak sa aking kamay upang ipakita sa mga kamera ang aming huwad na malapit na relasyon. Sa kabilang panig, napansin ko si Dr. Adrian na nakatitig sa kanyang tablet. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang paulit-ulit na tinitingnan ang screen ng kanyang aparato. May nakita siyang hindi inaasahang alerto sa pag-access ng database ng ospital at ang biglaang pagka-freeze ng kanyang mga personal na bank accounts sa labas ng bansa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita o makatayo, ang pulang ilaw ng mga kamera ay sumindi na. Live na kami sa buong bansa. Lumapit si Marco sa podium, nakangiti sa harap ng mga mamamahayag, at sinimulan ang kanyang mabulaklak na talumpati tungkol sa pamilya, pag-ibig, at ang dakilang sakripisyo ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang unang talata, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Ang malaking projector screen sa aming likod ay biglang sumindi ng kusa. Hindi ang video ng kawanggawa ng pamilya Villanueva ang ipinalabas, kundi ang isang dokumentong may malaking pulang pamagat, DNA Compatibility Report Marco Villanueva laban sa Baby Nathan Santos. Ang tunog ng sabay-sabay na pagsinghap ng mga mamamahayag sa dilim ay pumuno sa bulwagan, habang ang unang pahina ng ulat ay unti-unting lumilitaw sa harap ng lahat ng naroon. Ang katotohanan ay sumabog na parang isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Ang ulat ng DNA na nagpapakita ng 0% compatibility ay nanatiling nakabalandra sa malaking screen sa likod namin. Kasunod nito, ang isang pamilyar na boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng boses ni Doña Teresa mula sa aking lihim na recording. I don't care kung hindi anak ni Marco ang bata. Kailangan natin ang kasunduan sa pamilya ni Camille. Siguraduhin mo lang na maniniwala si Marco at pilitin mo si Elena na pumirma sa waiver. Napakatanga ng babaeng iyan para makahalata. Nabalot ng matinding kaguluhan ang buong bulwagan. Ang mga flash ng kamera ng mga mamamahayag ay sunod-sunod na sumiklab. Nagpapailaw sa mga mukha ng aking asawa at biyenan na parang mga kriminal sa ilalim ng investigasyon. Sinubukan ni Marco na tumakbo patungo sa control booth upang patayin ang projector.
Ngunit ang control system ay ganap ng nahack at kontrolado ni Lucas mula sa labas ng gusali. Kasinungalingan ito, sinisiraan mo kami dahil ayaw mong iligtas ang bata. Isa kang walang pusong babae, sigaw ni Doña Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Habang pilit niyang ipinagtatanggol ang kanyang huwad na dangal sa harap ng mga kamera. Tumayo ako ng dahan-dahan, inayos ang aking puting Amerikana, at naglakad patungo sa podium habang ang lahat ng kamera ay nakatutok sa aking bawat galaw. Sa aking paghakbang, tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon sa aming 7 taong pagsasama, walang kahit anong galit, bighati, o pagmamahal sa aking mga mata. Tanging malalim at malamig na kawalan na lamang na parang nakatitig ako sa isang estranghero. Doon pa lamang ay nalaman na niya na huli na ang lahat para sa kanya. Hindi ako ang walang puso, Doña Teresa. Wika ko, ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Matatag at walang panginginig. Ang pamilya ninyo at si Dr. Adrian Ramos ang nagplano na patayin ako sa operating table. Inilabas ko ang mga larawan ng aking tunay na medical chart na may pulang tatak na high risk, not fit for donation, 4. Binasa ko ang mga lihim na ulat na nagpapakita na ang pag-donate ng aking bato ay magdudulot ng aking tiyak na kamatayan. Dahil sa aking lihim na arrhythmia at heart murmur na sadyang itinago ni Dr. Adrian sa opisyal na ulat upang mapilitan akong sumailalim sa operasyon. Si Camille, na nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng entablado upang sana ay saksihan ang kanyang tagumpay, ay biglang nagsimulang mag-hysterical. Umiyak siya ng malakas at sumisigaw kay Marco na iligtas siya. Ngunit si Marco ay nanatiling nakatayo doon, paralisado sa gulat, nakatitig sa sahig at hindi makapagsalita, habang ang kanyang mundo ay gumuho sa isang kisap mata. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Ang mga ahente ng National Bureau of Investigation na pinamumunuan ni Lucas Mendoza ay pumasok ng may mga seryosong mukha. Hawak ang mga opisyal na warrant of arrest. Sa kabilang panig, sinubukan ni Dr. Adrian Ramos na dahan-dahan at lihim na umatras patungo sa likod na pinto. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng isa pang grupo ng mga ahente ng NBE. Lumapit si Lucas sa entablado upang ihain ang warrant. Nang makita ito ni Doña Teresa, nawala ang kanyang natitirang katinuan at sumigaw siya sa kanyang mga personal na gwardya sa gilid. Huwag ninyong hahayaang lumabas ang babaeng iyan sa ospital na ito. Hawak pa rin namin ang lahat ng ari-arian niya. We own everything she has. Humakbang pasulong ang mga personal na gwardya ng pamilya Villanueva. Ang malamig na tunog ng bakal ay dumaosdos sa hangin habang kinakasa nila ang kanilang mga armas sa gitna ng matinding katahimikan at tensyon sa loob ng bulwagan. Bago pa man makagalaw ang mga gwardya ni Doña Teresa, ang mga ahente ng NBR ay mabilis at sanay na kumilos. Pinalibutan at mabilis na pinalaglag ng mga awtoridad ang mga armas ng mga gwardya sa semento nang walang nagaganap na kahit anong putok. Inilabas ni Lucas ang karagdagang warrant at ibinasa ito ng malakas sa harap ng lahat ng mamamahayag ang pag-aresto kay Doña Teresa para sa obstruction of justice, pakikipagsabwatan sa iligal na operasyon, at pagtatakip sa mga krimen sa pananalapi ng pamilya. Hindi pa ako natatapos doon. Sa pamamagitan ng aking telepono, inilipat ko ang display ng projector sa malaking screen. Ang mga dokumento ng money laundering, mga pekeng kontrata sa mga dummy supplier, at ang listahan ng mga shell companies na ginamit ni Marco upang nakawin ang pondo ng kumpanya at ang mismong pondo ng aking ama ay idinikit sa mata ng buong bansa. Ang mga flash ng camera ay patuloy na sumiklab sa kanyang mukha nang makita ni Marco ang kanyang buong kasamaan na nakalantad sa publiko. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at tuluyan siyang lumuhod sa sahig ng entablado. Nakatitig sa wala habang ang kanyang huwad na karangalan ay tuluyang nadurog. Pinilit lang nila ako si Marco ang nag-utos sa akin na baguhin ang medical charts, sigaw ni Dr. Adrian Ramos habang sinusubukang kumawala sa hawak ng mga ahente. Ngunit ibinukas ko muli ang boses mula sa aking telepono ang recording kung saan malinaw niyang hinihingi ang 50% ng kumpanya bilang kabayaran sa pagtatago ng aking tunay na kondisyon sa puso.
Natigilan ang doktor, pinaligiran ng sarili niyang mga kasinungalingan sa harap ng media. Dahan-dahan akong lumapit kay Doña Teresa na nanginginig sa galit at takot sa gitna ng entablado. Ang utang na loob na sinasabi mo ay nabayaran ko, na noong iniligtas ko ang kumpanya ninyo 7 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan kong bulong sa kanya habang nakatitig sa kanyang nanginginig na mukha. Ngunit ngayon, ang pamilya Villanueva naman ang magbabayad sa batas. Ang malamig na tsapa ng bakal ng posas ay isinara sa mga kamay ni Marco, Doña Teresa, at Dr. Adrian Ramos sa harap ng milyon-milyong nanonood sa telebisyon at internet. Tumalikod ako at naglakad palabas ng entablado. Ang karagatan ng mga mamamahayag ay dahan-dahang nagbigay ng daan para sa akin. Tinitingnan ako ng may matinding paghanga at respeto bilang isang babaeng hindi nagpaalipin sa kaapihan. Bago ako lumabas ng pintuan ng ospital, hinawakan ko ang aking leeg. Naroon pa rin ang aking lumang wedding ring na nakakabit sa kwintas. Dahan-dahan ko itong tinanggal at inihulog sa malaking basurahan sa tabi ng pinto nang walang kahit anong panginginig sa aking kamay at walang paglingon sa aking likod. Habang sumasakay ako sa kotse ni Lucas, tumunog ang kanyang linya mula sa kulungan. Sinabi sa kanya ng tagapamahala na si Marco ay nagmamakaawa para sa isang huling pagkikita sa interrogation room bago siya ilipat sa maximum security detention facility. May hawak daw siyang huling lihim na dokumento tungkol sa natitirang ari-arian ng pamilya Cruz na maaari niyang isuko o tuluyang sirain. Depende sa kung haharapin siya ni Elena sa huling pagkakataon. Ang silid ng pagbisita sa loob ng kulungan ay amoy semento, luma, at malamig. Nakaupo ako sa tapat ng lamesang bakal habang hinihintay ko si Marco. Nang magbukas ang pinto, pumasok siya na may bantay na 2 gwardiya, suot ang kupas na orange na uniforme ng mga bilanggo. Hindi ko na nakita ang mayabang at marangyang asawa ko noon. Magulo ang kanyang buhok, madungis ang mukha, at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa mga natuyong luha sa kanyang mga pisngi. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw ng pagkakakulong. Elena, please? You have to listen to me. Nangangatog ang kanyang boses habang sinisikap niyang abutin ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Ngunit maingat ko itong inilayo nang walang nililikhang ingay. I did all of this for us, for the company. Camille was just a mistake. She meant nothing to me. Patawarin mo ako. I will return your father's money. Every single centavo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Remember our early years in that small apartment in Cubao? We were so happy back then. Please don't do this to me. Don't destroy my life. Tinitigan ko siya nang walang kahit anong galit, bighati, o maging pagkaawa sa aking puso. Ang bawat salita niya ay hindi na nakakarating sa aking damdamin. Ang lalaking minahal ko 7 taon na ang nakalilipas ay matagal nang namatay, kasabay ng aking ama, Marco. Wika ko sa isang napakalamig at matatag na tono. Ang katabi ko ngayon sa lamesang ito ay isa lamang estranghero na nagbabayad sa kanyang sariling kasakiman. You made your choice. Now, live with it. Inilapag ko sa kanyang tapat ang mga huling dokumento, ang kasunduan sa diborsyo, at ang paglilipat ng lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya Villanueva na nakuha ko mula sa kanilang lihim na vault, patungo sa isang pondo ng kawanggawa para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sign this, Marco. Wika ko habang iniabot ko sa kanya ang lumang fountain pen na ibinigay ni Lucas. Gawin mo ito kung gusto mong hindi ko ilabas ang karagdagang mga dokumento tungkol sa inyong tax evasion na magdadagdag ng 1 pang dekada sa iyong kulungan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang panulat at inilagda ang kanyang pangalan sa bawat guhit ng papel. Kinuha ko ang mga papel at mabilis na tumayo. Nang maglakad ako patungo sa pinto, narinig ko ang kanyang hysterical na pag-iyak at pagsigaw sa aking likod. Nagmamakaawa na huwag ko siyang iwan sa madilim na silid na iyon. Ngunit ipinagpatuloy ko ang aking paghakbang nang walang kahit isang pag-aalinlangan o paglingon. Ang bawat hakbang ko palabas ng gusali ay parang paghulog ng isang napakabigat na dusa na matagal nang nakadagan sa aking dibdib. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng Ninoy Aquino International Airport
Hawak ang aking pasaporte at ang tiket patungong Finland. Tinitigan ko ang aking pasaporte. Ang nakasulat na pangalan doon ay Elena Cruz. Wala ng Villanueva na nakakabit sa aking pagkakakilanlan. Hinawakan ko ang aking bagong fountain pen. Nararamdaman ang pambihirang bigat, ngunit laya ng aking sariling pangalan. Mag-iingat ka doon, Elena. Wika ni Lucas habang nakatitig sa aking harap. Binigyan niya ako ng isang mahigpit, ngunit magalang na yakap na nagdala ng init sa aking malamig na dibdib. Hihintayin ko ang tawag mo mula sa Helsinki. Baka pagkatapos ng isang taon, kapag natapos ko na ang paglilinis sa mga kaso ni na Marco rito, kailanganin ko ring lumipad patungo sa Hilaga. Ngumiti ako sa kanya, isang tapat at banayad na ngiti. Hihintayin kita doon, Lucas. Habang umaakyat ako sa eroplano, lumingon ako sa huling pagkakataon sa kalangitan ng Maynila. Ama, malaya na ako. Ang pangarap nating dalawa ay sisimulan ko na ngayon. Bulong ko sa hangin. Ang tunog ng ugong ng makina ng eroplano ay dahan-dahang lumakas habang ang sasakyan ay bumibilis sa runway. Bago ito tuluyang lumipad patungo sa mga ulap, nagiiwan ang lahat ng pighati ng nakaraan sa ilalim ng sumisikat na araw. Lumipas ang 5 taon. Nakatayo ako sa tabi ng malaking bintana ng aking opisina sa Helsinki, Finland. Pinagmamasdan ang dahan-dahan at tahimik na pagbagsak ng unang niyebe sa labas. Suot ang aking simpleng terno na nagpapakita ng aking tagumpay bilang isang abogado ng human rights dito sa Europa. Naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa aking paligid. Ang lamig sa labas ay hindi na nakakapasok sa aking dibdib. Dahil ang aking puso ay matagal nang nakatagpo ng sarili nitong init dalawa. Isang notification mula sa aking email ang lumitaw sa screen ng aking lamesa. Mula ito kay Lucas. Sinabi niya sa kanyang sulat na opisyal nang nakalabas si Marco sa kulungan pagkatapos ng kanyang 5 taong sentensya. Ngunit wala siyang natitirang kahit isang piso o kaibigan sa buong Pilipinas. Ang kanyang ina, si Doña Teresa, ay pumanaw na sa loob ng ospital ng kulungan 2 taon na ang nakalilipas dahil sa katandaan at matinding lungkot ng pag-iisa. Ayon sa ulat ni Lucas, ang unang ginawa ni Marco pagkalabas ng kulungan ay magtungo sa aming lumang bahay sa Quezon City. Ngunit ang bahay na iyon ay matagal ko nang naibenta upang punduhan ang aking scholarship fund para sa mga kababaihan na nais mag-aral ng batas. Ang tanging natanggap niya mula sa bagong may-ari ng bahay ay isang lumang sobre na iniwan ko para sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Inisip ko ang tagpong iyon si Marco. Nakatayo sa tabi ng lumang gate sa ilalim ng sikat ng araw sa Manila. Binubuksan ang sobre at binabasa ang aking huling sulat. Inisip ko noon na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pag-aalay ng lahat, kahit ang aking sariling pagkatao. Ngunit natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa paggalang at pagmamahal sa sarili. Pinatatawad na kita, Marco, hindi dahil karapat-dapat ka sa aking habag, kundi dahil ang aking sariling kapayapaan ay masyadong mahalaga para lamunin ng puot. Ngunit huwag mo na akong hanapin, dahil ang Elena na kilala mo ay hindi na muling babalik. Madalas akong tanungin ng aking mga kasamahan kung paano ko nahanap ang kapatawaran sa aking puso pagkatapos ng lahat ng dusa. Ang sagot ko ay palaging simple, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap o pagbabalik sa mga taong umabuso sa atin. Ito ay ang dahan-dahang pagpapakawala sa lubid ng galit upang tuluyan tayong makahakbang pasulong. Nahanap ko ang aking kapayapaan sa aking bagong buhay, habang sila ay iniwan ng batas at ng kanilang sariling budhi sa madilim na sulok ng pagsisisi at pag-iisa. Ang pinakamahalagang aral na itinuro sa akin ng aking nakaraan ay ito: ang pagmamahal sa pamilya ay dapat palaging nagsisimula sa paggalang sa sarili. Kung walang paggalang, ang bawat sakripisyo na iyong ibinibigay ay magiging kasangkapan lamang para sa mga taong nagnanais na gamitin at ubusin ang iyong pagkatao. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking opisina at lumabas sa malamig na daan ng Helsinki. Nang iunat ko ang aking palad,
Isang piraso ng snowflake ang dahan-dahang lumapag sa aking balat. Pinanood ko itong matunaw ng tuluyan. Sumasagisag sa pagtunaw ng lahat ng aking lumang pighati at sugat ng nakaraan. Mula sa dulo ng kalsada, nakita ko si Lucas na naglalakad patungo sa aking direksyon. Nakasuot ng makapal na coat at may dalang mainit na kape. Siya ay tuluyan ng lumipat dito upang sumama sa aking adbokasya. Ngumiti ako sa kanya ng buong puso, isang malawak at tapat na ngiti na nagpapatunay na ang bagong umaga ay tuluyan ng sumapit sa aking buhay.